Kapag na aktivate na ang pormasaun, maaari ka nang maksimila sa jobsanga. Sa oras na yaon, hindi mo na kailangang makalala sa kahit ano. Mag-focus ka lang sa jobsanga. Hayaan mong si master ang bahala sa iba pa. Tumanga si Linway, pimasok sa pormasaun, paminta sa gitna at dahan-dahang imipu. Simakav nang bahaya sabay ayayan, nakpakawalang isang nakapanghangkilabot na enerhiya. Ang dating tahimik na pormasaun ay inti-inting himalaf. Nagsimilang maglabas maningding na liwanag ang pormasaun. Sa loob ng mkanode, nagsimilang limitav ang mkanakasisilav na linayang liwanag bumibiyong isang siksik na lambat sa himpapawit. Malaking halahang elemento mila sa lahat ng direksyon ang naktipon dito, pimasok sa pormasaun. Pagkatapos, diman sila sa iba't ibang node, sumunod sa linayang pormasaun, diman samha magic kristal, at sa hili ay naktipon sa katawan ni Linway. Nagsimula ang jobsanga. Isang napakalaking lakas ang walang habas na pimasok sa pamamagitan ng pormasaun. Simakav sa sakit si Linway, naramdaman niyang may sinayales na naman paktos ang kanayang mga atribute. Habang patuloy na pumapasok ang napakaraming enerhiya, malalampasan niya ang kasalikiyang limitasyon, papasok sa bahong yekto, magsisimilang bahong sikluang pahlaho. Ang pandasong atributos mila sa mkananang jobsanga ay naking haktanan para sa kanayang kasalikiyang hakbang. Kung mas mataas ang pandasong atributos sa level 39, mas malayo ang mararating kanayang hakbang ngayon. Kung ngayon kailangan niyang himakbang ng mas malayo pa para mas timas ang pandasong kanayang atributos, kinakawang simila niya ang dating hangganan ng iba. Dala ang bahong ambisyon, paksimila pa lang jobsanga ni Linway ay inilabas na niya ang hart-metong bloedpython. Nilinok niya ito ng walang pag-alinlangan. Boom! Nayanig ang buong katawan niya. Isang napakalaking lakas mila sa labas ang sumikot papasok, habang sa loob ay may isa pang nakapanghangkilabot na lakas na sumasabog. Nakpanghan ang dalawang pivasya, tila didirigen si Linway. Sa gitna ng pachtang, dumaloy ang deho sa buong katawan ni Linway. Nanlit ang hamata ni Bay Ayayan. Nagsimula na ang jobsangan ngayon. Nakasalalay na ang lahat kay Linway. Ang hart-metong bloedpython ay ang pinakamalakang laman ng isang hot-level monster. Bukod dito, ito ang bahaging malapit sa peso. Kung ma-absorb niya ito ng walang masasayang kahit katiting, ang lahat ng kanayang atributos ay maaaring timaas ng hanggang 20,000. Siyempre napakahirap itong i-absorb at kasabay nito ay kailangan niyang tisan ang matinding sakit. Ang jobsanga formasyon, ang pormasaung sumisipsip ng elemental energy at ang hart-metong bloedpython ay sabay-sabay na walang tigil na nakpabanghan na parang gustong pinitin ang katawan ni Linway. Masakit. Sobrang sakit. Sektilang sakit. Ang katawan niyan ngayon ay naktamong pinsala, kitang-kita sa dumadaloy na deho. Ngunit may natiklasan si Linway na isang nakakakilat na bahay. Kahit dumidiho ang buong katawan niya at mukhang nakapanghangkilabot, sa katinayan ay hindi siya ganong nasaktan. Ang kasikat ay panlabas lamang, hindi man lang matatawag na sikat. 99% ng pinsala ay nalipat sa indat armay. Maliban sa matinding sakit na nararamdaman niya, wala siyang ibang nararamdaman. Lalong lumalakas ang pormasaun at ang enerhiyang na-absorb ay lalong lumalaki. Sa dobling pagsisikap, sa wakas ay tilihan niyang nabasag ang limitasyon. Nagsimilang timos ng walang tigil ang atributos ni Linway. Isang nakakabaliw na paghatake. Sa desolate land, sa loob ng libilibong malaya, lahat ay napiktihan ang jobsanga ni Linway. Sa kalawakan, imalanghaw-nghaw ang kasakawang kahalimaf. Nakimiti ng malamang sabay ayayan. Sa kanayang makamal ay limitaw ang isang pores ng busang glufes. Sa wakas, dimating din. Opening. Ipinakakatiwala ko sa iyo si Muay. Sa khav niya, ang apoing laban, Shinshiha, ay nakalap sa kanayang mata. Ang hotfaltuver ay limitaw sa himpapawit sa itaas ng pormasaun, hindi isang ilasaun, kundi ang tinay na katawan ng hotfaltuver.
Dala ang maringal na aura, nakpakawala itung hanakasisilav na sinahang liwanag na bimalot kailan muay. Dal sa proteksaw nito, libos na panatag sabay ayayan. Wala pang 2 segundo, limapit na ang wildernis beast. Ang wildernis beest ay makang pinahalong tigre at isa, may makapal na balaybo at napakabang bentot. Napakabilis nilang limipat, sa isang iklap ay nasa malapit na sila. Sinisandan nila ang bakasang enerhiya papunta rito, lumilipat diretso kailan muay. Imalis kayo. Imanghol sabay ayayan, limipat patas. Twin Fists Massacre. Napakabilis ni Bay Ayayan, ang kanayang hakamo ay parang kanyon na timama sa tiyan ng isang wildernis beest. Ahat itong timalsik. Nginit isang segundo lang ang limipas, may mga wildernis beest na naman na dimating mila sa ibang direksyon. Ngayon, hindi lang isa, kundi isang gripong mga 5. Bimalik na rin ang tinama ni Bay Ayayan, makang hindi man lang ito nasaktan. Nakatanghap itong malakas na suntok mila kay Bay Ayayan pero walang bawas sa lakas, sapat na para ipakita kung gaano ito kalakas. Sa matan mga wildernis beest ay may killing intent. Imanghol sila at sumagot kay Bay Ayayan. Sa ngayon, hindi nila pinapansin si Linmuay, itinitiring nilang panghinaan kaway sa Bay Ayayan. Hindi mataas ang talinong mga wildernis beest, sumasinot lang sila sa simpleng tintinan, sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Timawa ng malakas sa Bay Ayayan. Mahaling. Ito mismo ang resulta na gusto niya, makit ang atensyon mga wildernis beest sa kanaya. Hindi rin ito ang inang beses na nakipaklaban sa Bay Ayayan sa mga wildernis beest. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang mga ito. Sa ngayon kaya niya lang patahalan ang oras hanggang sa maktahampay si Linmuay sa Jobchang. Ang hakamo ni Bay Ayayan ay simayav na parang kitlat, bawat segundo ay nakpapakawalan hindi bababa sa ilang dong suntok na timatama sa balat ng mga wildernis beest. Walang tigil silang timatalsik, ngunit pagkatapos lang ilang segundo ay bimabalik na sila. Pagkatapos imalanghav na naman ang mga sigawang halimaf. Ang Jobchang ni Linmuay ay lumilakang mas malaking enghay, imakit mas marami pang wildernis beest. Walang pinalampas sa Bay Ayayan, nilabanan niya silang lahat, isa-isa. Walang tigil siyang limaban, walang itinitirang lakas. Isang nakapanghangkilabot na piwa siya ang nakawala sa desolate land. Ngunit hanuman kalakas, kaya niya lang itilakpalayo ang mga wildernis beest, hindi niya kayang patayin sila. Mahang ang saktan sila ay imposible. Sa isang iklap, mahigit 20 wildernis beest na ang pumapalibot at imatake kay Bay Ayayan. Sa sandaling ito, kitang-kita ang kakayan sa pakikipaklaban ni Bay Ayayan. Iba't ibang skills ang kaniyang ginamit, pinatalsik ang bawat gripong wildernis beest. Bigla, may narinig sa Bay Ayayan sa kaniyang tangha. Isang kakaibang tinoh. Sa isang iklap, nakbago ang kaniyang ekspresyon. Patay. Bakit biglang limitaw ang isang wildernis beest lord isang wildernis beest na may kakaibang anayo ang limitaw sa kaniyang paningin? Mas malaki ang katawan nito kaysa sa mga ordinaryong wildernis beest. Pagdating nito, walang tigil itong nakpakawalan mga engel. Sa katawan ibang mga wildernis beest, ahat sumiklap ang liwanag. Ang gripong wildernis beest ay tila nabalef nagsimilang imatake ng mas malakas at mas mabilis. Ang lakas ng atake nila ay timos ng husto, at ang bilis nila ay bimilis din ng malaki. Ahat naramdaman ni Bay Ayayan ang dubling bigat ng presira. Ang wildernis beest lord na ito ay parang isang support class sa mga professional laing tao kayang magbigayng buff sa gripong wildernis beest at mayroon ding talino. Nang timos ang kanilang estado at sa ilalim pamimino nito, mas lalo pang timos ang lakas sa pakikipaklaban ng mga wildernis beest. Idagdag pa ang katangyan nitong hindi mapatay, lalong hindi masaktan ni Bay Ayayan ang mga ito. Ang desolate land ay napakamisteryoso, bihira lang paminta rito ang laing tao para mag-explore. Hindi nila alam kung gaano ito kalaki.
San gayon ang alam lang nila ay may mga wildernis beas dito na hindi mapatay, hindi masaktan, at may sapat at napakaraming elemental sausya. Lalong tumitindi ang presire kay bay ayan. Ang wildernis beas Lord ay walang tegil na iminho. Mila sa malayo ay may mga sakot mila sa ibang wildernis beast. Mayroon na namang hindi kakanting wildernis beas na tumatakbo papalapit. Patiloy na tumataas ang presire kay bay ayan halos imabot na sa sektilan. Simahaf sa bay ayan oldming. Ang godval tuwere nagliwanag ng hestu. Daan-daang imikot ang katawan tuwere. Sinot na sinachang liwanag ang pinakawalan, pinatalsik ang lahat ng wildernis beast. Nakakapanghinayang, hindi rin kayang saktan godval tuwer ang wildernis beast, kaya lang nitong itilak sila palayo para bahan sa bay ayan ng ilang sekundong poenga. Bigla nagliwanag ang langit at lipa. Isang libong metrong blade licht ang tumaho sa langit at lipa, himahampas pababa, dala ang walang hanghangkaling intent. San man dimon ang blade licht, lahat ng halimaw ay napapatalsik. Kasabay nito tila malibang nasakatan ang halimaw na ito. Bawat isa ay nabalot ng kaling intent, walang tegil na sumisagaf sa sakit. Ha. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Tawa ng tawa si Han Kiyongsing. Dimating siya para pimatay pa. Ilang blade licht pa ang imampas, pinatalsik ang lahat ng halimaw. Mahang ang wildernis beast Lord ay natakot at tumakbo palayo, hindi nang haas limapit. Tila takot na takot ito sa kaling intent ni Han Kiyongsing. Kaminot ang nua ni bay ayan. Krasayan bakit ka nandito? Timawa si Han Kiyongsing. Bakit hindi ako pwedeng paminta? Samuay ay disipilo ko rin. Kang mahyo yop siyang siya. Ako bilang gerunia natural lang na darating. Malamang na nagtanong sa bay ayan paano mo nalaman na dito kami mahyo yop siyang. Haha. Kang gusto kong malaman natural malalaman ko. Walang balak sabihin ni Han Kiyongsing kay bay ayan. Simangal sa bay ayan at hindi na nagtanong pa. Sa mga sandaling ito, walang tegil na iminhol ang wildernis beast Lord at mas marami pang halimaw ang tumitigon. Sabi ni bay ayan mas marami pang halimaw ang darating. Walang pakialam si Han Kiyongsing. Kung gusto nilang dumating, hayaan mo sila. Kahit hindi kayang patayin kalang intent ko ang mga halimaw na ito, maliit na bahay lang ang saktan sila. Panalo ako sa labang ito. Nakita ni bay ayan na talahang kayang saktan ni Han Kiyongsing ang mga halimaw samantalang siya ay kaya lang silang itilak palayo. Tama si Han Kiyongsing sa labang ito siya ang nanalo. Hindi tumitol sa bay ayan itinirang itong tahimik na pag-amin. Timahal din sa Han Kiyongsing nang medayoy mipa ang sitwasyon. Bihira na hindi sila nakaway. Isang malaking bilang mga halimaw ang sumikot sa direksyon nila. Ang blade ni Han Kiyongsing ay kimislap na parang ilan, pinatalsik silang lahat hamit ang nakapanghangkilabot na kaling intent. Hindi ibig sabihin na mas lamang ang kakayahan sa pakikipaklaban ni Han Kiyongsing kaysa kay bay ayan. Ngunit ito sa paharap sa mga halimaw na hindi namamatay at hindi nasasaktan, mas lamang si Han Kiyongsing isang hakbang. Ang kaniyang kaling intent ay noong kryptonitin mga halimaw. Walang kahit isang halimaw ang makalapit. Hindi naririnig ni Lin Muay ang animang nangyayari sa labas ng pormasyon. Ang kaniyang atributis ay walang tegil na tumataas. Ang yard met ng bloedpython ay nagbigay sa kaniyang mas mataas na basa atributis na lalo pang pinalakas sa proseso ng ikalawang jobsyanga. Ang simila ni Lin Muay ay noong katapisan na para sa iba. Nakpatiloy ang sakit at walang sanawalis na himipa ito. Hindi ito pinansin ni Lin Muay. Masakit kang masakit. Basta hindi siya mamamatay, ayos lang. Ang endat armay ang sumasalung bahaging pinsala para sa kanaya kaya hindi niya kailangang intindihin ito. Nang imabot sa isang tiyak na antas ang atributis, ang dalawang itim, Nirvana Crystal at Mermaid Tiyash ay sabay na naklabas ng maningding na liwanag. Biglang nabalot si Lin Muay ng maningding na liwanag.
Mahang ang Jobshanga formation ay imigong sumisipsip napakaraming elemento. Ang libilibong magic kristal sa pormasyon ay sabay-sabay na nahang maningin. Ang iba't ibang kayamanan na inayos ni Bay Ayayan dati ay sabay-sabay na nakpakawalang sa kanang enerhiya. Samha sandaling itu, ang pormasyon ay gumagana sa sektilang kapasidad nito. Tagumpay ukabagan itu na ang sandali. Nakakita silin muing isang imahe, isang necromancer na nakasut magic robe ang nakatayo sa kalawakan. Sa harap niya ay hindi mabilang na kaway sampi-samping libo. Nang ibinasiwas niya ang staff sa kanayang kamay, imihip ang malamig na hangin at hindi mabilang na indat armay ang limitaf sumalibong samha kaway. Samha sandaling itu mula sa kabilang panah ay may dondong worship na dimating. Bawat isa ay napakahaba, may hindi mapapantayang presensya. Itinirong ni Necromancer ang kanayang staff patungo samha worship. Ang kalangitan ay nakliyap sa pilang liwanag. Sa isang iklap, lahat ng worship ay sabay-sabay na nawasak. Walang natirang bihay. Tapos na ang lahat. Limanghon ang Necromancer at tumingin kailan muay. Ahat na nabasak ang imahe. Kasabay nito, isang pitong kilay na liwanag ang sumambilat mula sa katawan ni Lin Muay. Samha makanina Bay Ayayan at ang Kyungsing ay parang limitav ang kahalakan. Job sublimation. Ang ibang tao sa inang Job sublimation nila, 3 kilay lang ang liwanag. Bakit ang kay Muay ay 7 kilay? Hindi nga may kakaila ang isang iniye klas. Talakang hindi pangkaraniwan. Ang susunod na hakbang ay hintayang matapos ang job sublimation. Tataas ng husto ang attributes, magbabago, mag-upgrade din ang mga skills. Ang pagkumpleto ng job change ay may isa pang benepisyo, mauunawaan ang mga bagong skills na lilito sa level 40, tulad ng pag-unawa sa talent skill sa unang job change. Hindi nakakailanganing gumamit ng skill scrolls para maunawaan ang skills tulad ng mga ordinaryong professional sa ikalawang job change. Mahirap ang job sublimation, ngunit napakalaki rin ng mga benepisyo. Nararamdaman ni Lin Moyo na patuloy pa ring tumataas ang kanyang attributes. Lalong lumalakas ang kanyang katawan, at ang kanyang lakas ng isip ay patuloy ding tumataas. Nagpapatuloy pa rin ang job change. Walang tigil na pinapatalsik ni Yan Guangsheng ang mga wilderness beast. Tila alam ng mga halimaw na hindi madaling kalabanin ang isang ito, kaya hindi na sila ng ahas sumugod pa. Nananatili na lang silang nakapalibot sa malayo. Masaya at relax si Yan Guangsheng, nagbabantay habang binabantayan din si Lin Moyo. Unti-unting hamupa ang 7 kulay na liwanag ng sublimation. Bigla, isa pang sinag ng liwanag ang tumama pataas sa kalangitan. Ang liwanag na ito ay sukdulang dalisay, kasing dalisay ng jade. Ang buong katawan ni Lin Moyo ay lumutang, huminto sa gitna ng himpapawid. Hindi napigilan ni Bai Yiyuan na mapabulalas sa gulat, talent awakening. Si Meng Anwen sa bakuran ni Bai Shen ay napadilat din, may liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Talent awakening. Ikatlong talento. Nagising na ni Lin Moyo ang kanyang ikatlong talento. Nanginginig sa sobrang tuwa si Bai Yiyuan. Kumunat ang noo ni Yan Guangsheng, bakit ka ganyan kasabik? Hindi ba't nagising lang naman ang isang talento? Hindi naman sa hindi pa tayo nakakita niyan. Sabi ni Bai Yiyuan, ano bang naiintindihan mo? Ito ang ikatlong talento ni Moyo. Tanong ni Yan Guangsheng, oh, ano ngayon? Ano ngayon? May talent godstone si Moyo. Sa ikatlong job change sa level 70, maaari pa siyang magising ng isa pang talento. 4 na talento. Sigaw ni Yan Guangsheng, ngayon ay siya naman ang labis na nabigla. Ngunit pagkatapos ay nagtanong siya, kung may 3 talento ka na, tapos gagamitin mo ang talent godstone, hindi kaya mawalan na ito ng epekto. Ito.
Natigilan si Bai Yiyuan. Hindi pa niya naisip ang problemang ito. Paano kung 3 talento na talaga ang hangganan? Lilito pa kaya ang ika-4 na talento? Masyadong kampante ang nauna niyang pag-iisip. Hindi na rin sigurado si Bai Yiyuan ngayon. Tingnan na lang natin pagdating ng panahon. System notification sound, thought, nakuha ang talentong. Mental connection summon. Ang Necrolord ay nagtatag ng koneksyon sa isip sa mga summon. Kapag naubos ang mental power ng Necrolord, ang summon ay maglilipat ng sarili nitong mental power para punan ang Necrolord. Nakita ni Lin Moyo ang kanyang bagong talento, hindi niya mapigil ang matuwa. Sa epekto ng talentong ito, hindi ba't nangangahulugang walang hanggan ang kanyang spirit, mental power. Siya lang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang spirit ng kanyang mga summon. Bukod pa rito, napakarami pa nila. Ganoong karaming spirit power, para sa kanya lang gamitin. Kahit tuloy-tuloy siyang gumamit ng skills sa loob ng mahabang panahon, hindi pa tiyak na mauubos ito. Pinapayagan nito ang kanyang kakayahang manatili sa laban na halos umabot sa walang hanggang estado. Sa paglitaw ng talentong ito, ang spirit recovery trait ng divine power ay halos naging walang silbi na. Kung mayroon ka ng walang hanggang spirit, bakit mo pa kailangang pabilisin ang spirit recovery? Ngunit, mas mabuti nang meron kaysa wala. Hindi naman tumatanggi si Lin Moyo na madagdagan pa ang attributes. Pagkatapos, isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. System, nakita na nakakuha ng bagong talento ang host. Isinasagawa ang optimalisasyon ng sistema. Biglang lumitaw ang sistema, nagsimulang i-optimize ang talento. Hindi maintindihan ni Lin Moyo, pwede pa palang i-optimize ang talentong ito. Pagkatapos ng 10 segundo, muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema. System, optimalisasyon ng talento, kumpleto. Pinagsanib ang talentong Life Summon link sa talentong Mental Connection Summon. Nakuha ng host ang natatanging God-level talent, Comprehensive Connection, komprehensibong koneksyon sa mga summon, sabay na tatanggapin ang pinsala, sabay na tatanggapin ang paggaling, sabay na pagbabahaginan ang gastos sa spirit. Natigilan si Lin Moyo. Pwede pa palang magsanib ang mga talento ko. Pagkatapos ng pagsasanib, nakakuha pa siya ng natatanging God-level talent. Mula 3 talento naging 2. Sino ang maniniwala kung sasabihin ito? Ngunit ito ang katotohanan, nangyari na. Maniwala man o hindi, medyo nahihirapan si Lin Moyo. Paano ko ito sasabihin kay Master mamaya? Hindi ko naman pwedeng sabihin na may sistema ako. Muling umalingaw-ngaw ang boses ng sistema. System, nakita na ang host ay nasa 2nd job change. Natututo ng bagong skills. Sinisimulan ang optimalisasyon at pagsasanib ng bagong skills. Nakuha ang skill na Bleeding Curse. Sinisimulan ang pagsasanib sa Poison Starburst. Optimalisasyon, nagsisimula. Pinagsasanib ang Slow Curse at Damage Curse. Isinasagawa ang optimalisasyon. Nakuha ang skill na Status Resistance. Sinisimulan ang pagsasanib sa Blessing of Light. Isinasagawa ang optimalisasyon. Bumagal ang unti-unting pagtaas ng mga attribute. Patapos na ang 2nd job change. Sa labas ng Porma Sayon, nasiyahan sina Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Ang job change na ito ay naging matagumpay, higit pa sa inaasahan. Sa mga sandaling ito, mula sa malayo ay may umalingaw-ngaw na malakas na ingay. Kitang-kita ang pagbabago sa ekspresyon ng dalawa. Ang Wilderness Beast King. Tumingin ang dalawa kay Lin Moyo. Umaasang mabilis na matapos ang job change. Nang umalingaw-ngaw ang tunog ng Wilderness Beast King, ang mga halimaw dito ay dumapa sa lupa, na parang sumasalubong sa pagdating ng kanilang hari. Isang napakalaking halimaw, na umaabot sa 1,000 metro ang taas, ang lumitaw sa kanilang paningin, sumusugod sa nakapangingilabot na bilis. Boom! Sumabog ang Porma Sayon. Lahat ng magic crystal at kayamanan sa loob ay sabay-sabay na sumabog. Kumpleto na ang job change. Mabilis na lumapit ang dalawa sa tabi ni Lin Moyo. Old Meng, alis na tayo.
Nagliwanag ng husto ang Godfall Tower, mabilis na inilayo ang tatlo mula sa desolate land. Kasabay nito, ang katawan nito ay naging illusory. Sumugod na parang kidlat ang Wilderness Beast King. Mula sa bibig nito ay bumuga ito ng itim na liwanag, inatake ang Godfall Tower. Umugang ang Godfall Tower, tinamaan ng itim na liwanag at tumalsik, pagkatapos ay naglaho ng matagal. Sina Lin Moyu, Bai Yiyuan, at Yan Guangsheng ay sabay-sabay na lumitaw sa bakuran ni Bai Shen. Biglang tinaas ni Bai Yiyuan ang kilay, tumingin kay Meng Anwen. Nasugatan ka, ngumiti si Meng Anwen. Tinamaan ng isang buga mula sa nilalang na iyon. Ang nilalang na iyon, syempre ay ang Wilderness Beast King. Hindi malinaw kay Lin Moyu kung ano ang nangyari, nakita lang niyang hindi maganda ang itsura ni Meng Anwen. Senior Meng, ayos lang po kayo. Walang problema. Sa palad ni Meng Anwen ay lumitaw ang isang ilusyon ng Godfall Tower. Isang banayad na liwanag ang lumabas mula sa ilusyon, tumama sa kanyang katawan. Unti-unting bumuti ang kanyang itsura. Sabi ni Yan Guangsheng, talagang nakakatakot ang nilalang na iyon. Hintayin niyong tumaas pa ako ng 2 level, lumakas pa ng kaunti ang killing intent ko. Agad ko siyang pupuntahan para tadteren. Tumawa si Meng Anwen. Kahit patayin mo, hindi naman mamamatay. Bakit mo pa sasayangin ang lakas mo? Bamantong hininga si Bai Yiyuan. Sa katotohanan, hindi naman walang kapantay ang lakas niya. Kung magsasama-sama tayong tatlo, kaya natin siyang labanan. Kaya lang, hindi siya mapatay, kaya walang silbi kahit labanan. Malamig na ngumiti si Yan Guangsheng. Sino ang gustong makipagsanib puwersa sa iyo? Kaya ko siyang ayusin mag-isa. Palihim na natawa si Lin Moyu. Sinabi ni Yan Guangsheng dati na sa buhay na ito, 2 tao lang ang hinahangaan niya. Una, ang nasa Ancient Earth Dragon sa Eternal Battlefield. Pangalawa, ang matandang nasa Divine Light Academy. Ang iba, wala siyang hinahangaan. Mukhang totoo nga, tinamad na ring makipagtalo si Bai Yiyuan sa kanya. Tumingin siya kay Lin Moyu. Moyu, kumusta ang job change mo? Patanjin ako. Hindi pa tinitingnan ni Lin Moyu ang kanyang attributes pagkatapos ng job change, kaya agad niya itong sinuri ng mabuti. Pangalan, Lin Moyu. Trabaho, Necrolord, Unique, Antas, 40, EXP 0%, Stats, Lakas, 47,850 bilis, 47,850 espiritu, 100,650 katawan, 47,850 kagamitan, wala espesyal na katangian, physical damage reduction, 50%, espasyo ng pagtawag, skeleton mage, bilang, 170, undead army, 1920s. Katangian, divine power, LV 40, talento, comprehensive enhancement, LV 5, unique, comprehensive connection, unique, passive skills, status immunity, damage transfer, elemental resistance, LV 1, physical resistance, LV 1, active skills, soul flame, LV 40, corpse explosion, LV 6, bone armor, LV 40, bone spikes, LV 4, summon skeleton warrior, LV 40, summon skeleton mage, LV 40, summon skeleton archer, LV 1, summon shaman general, LV 40, curse of weakness, LV 40, poison starburst, LV 40, army buff, slaughter domain divine power, LV 40, lahat ng attributes dagdag 40%. Spirit recovery speed dagdag 4000%. Fatigue recovery speed dagdag 4000%. Comprehensive enhancement, LV 5, lahat ng skills dagdag 50 beses ang epekto. Comprehensive connection, kumpletong koneksyon sa mga summon, sabay na tatanggapin ang pinsala, sabay na tatanggapin ang paggaling, at pagbabahaginan ang gastos sa spirit.
Status immunity, immune sa lahat ng negatibong status effect. Damage transfer, lahat ng pinsalang tatanggapin ng mage ay ililipat sa summon. Elemental resistance, LV1, passive, ang sarili at mga summon ay magkakaroon ng dagdag 10% resistance sa elemental. Attacks, physical resistance, LV1, passive, ang sarili at mga summon ay magkakaroon ng dagdag 10% resistance sa physical attacks. Soul Flame, LV40, sinusunog ang kaluluwa ng target. Ang attack power ay depende sa spirit at skill level. Corpse Explosion, LV6, pinasasabog ang bangkay, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 35% ng HP ng bangkay sa mga kaaway sa loob ng 6 na metrong radius. Bone Armor, LV40, nagpapatawag ng buto para bumuo ng armor, nagbibigay ng depensa katumbas ng 4,000 constitution points. Maaaring gamitin sa iba. Bone Spikes, LV4, nagpapakawala ng butong pang-atake. Ang bilang at lakas ay depende sa skill level at spirit. Summon Skeleton Warrior, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Warrior. Summon Skeleton Mage, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Mage. Summon Skeleton Archer, LV1, nagpapatawag ng isang Black Iron Tier Skeleton Archer. Summon Shaman General, LV40, nagpapatawag ng isang Shaman General para bumuo ng Undead Army. Bawat Shaman General ay kayang magdala ng miyembro katumbas ng Summon Space. Curse of Weakness, LV40, sinusumpa ang lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius. Binabawasan ang bilis nila ng 200% at tinataasan ang tinatanggap nilang pinsala ng 30% sa loob ng 1 minuto. Poison Starburst, LV40, sa loob ng 100 metro radius, nagpapakawala ng matinding lason na atake sa lahat ng kaaway, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 400 constitution points bawat segundo sa loob ng 100 segundo. Army Buff, CUNG Bean, sa loob ng 30 segundo, lahat ng base attributes ng sarili at mga summon ay tataas ng 200%. Ang pinsalang dulot ng lahat ng atake ay tataas ng 500%. Cooldown, 1 oras. Slaughter Domain, Salok Lin VC, walang description sa teksto, tagumpay ang job upgrade. Mula Necromancer naging Necrolord. Nang makita ang attributes, nagulat si Lin Moyo. Ang 3 attributes lakas, bilis, at katawan ay umabot lahat sa 47,850. Ang numerong ito ay masyadong nakakagulat. Karamihan sa mga legendary level professional, pagkatapos makumpleto ang ikalawang job change, ang kanilang kabuoang attributes ay nasa average lang. Ang isang attribute niya pa lang ay lumampas na sa kabuoang attributes nila. Maging ang tulad ni Moyon na dumaan na sa job upgrade at naging mid-level legendary professional, ang kabuoang attributes niya ay nasa 600,000 lang. Ang attributes niya ay basta na lang tumaas, agad lumampas sa 100,000, ang bawat isa maliban sa spirit. Talagang hindi mapapantayan. Hindi pa kasama rito ang spirit attribute na lumampas na sa 100,000. Ang kanyang kabuoang 4-dimensional attributes ay umabot na sa 250,000. Pakiramdam ni Lin Moyo ay naging isang humanoid monster na siya. Ang Great Earth Dragon God na level 58 ay may kabuoang 4,400,000 attributes lang, Viet text says 44 na van. Pagdating niya sa level 58, malaki ang posibilidad na malampasan pa ng kanyang kabuoang attributes ang Great Earth Dragon God. Maihahambing na ang attributes sa isang world boss. Alam ni Lin Moyo na nakagawa siya ng isang record para sa sangkatauhan, sapat na para maisulat sa kasaysayan. Kahit sobrang nasa sabik, nanatiling kalmado si Lin Moyo. Dahil ang estado niya ngayon ay resulta ng kombinasyon ng maraming salik. Ang puso ng Blood Python ay nagdagdag ng 20,000 sa lahat ng attributes.
Ang pagkain niya rito sa simula pa lang ng job change ay maituturing na bago pa siya maging high-level professional, gumamit na siya ng mga item na para lang sa mga high-level professional. Ang pagtaas ng attributes ay naapektuhan ng pagtaas, multiplier, mula sa job change, halos dumb-oble. Pagkatapos ay mayroon pang divine power. Bukod pa rito, ang mga karagdagang attributes ay tumaas din. Ngunit pag-isipang muli, medyo mapanganib ang ginawa niya. Kung hindi dahil sa kanyang passive skill na damage transfer, marahil ay patay na siya ngayon. Para sa ibang professional, halos tiyak na kamatayan ito, isang siyam na kamatayan, isang buhay na pagkakataon. Nang makita ang pananabik sa mukha ni Lin Moyo, nagtanong si Bai Yiyuan. Text cuts off question. Mabilis, ang tanong. Nanatiling nakapikit si Lin Moyo, hindi sinasagot ang tanong ni Bai Yiyuan. Pagkatapos tingnan ang mga attribute, sinimula ni Lin Moyo tingnan ang mga skills. Ang unang nakita niya ay ang talento. Sa oras ng job change, nalaman na niyang ang bagong talento ay napagsanib sa nauna niyang talento. Naging isang God-level talent ito, comprehensive connection, kumpletong koneksyon sa mga summon, pagbabahaginan ng pinsala, paggaling, at gastos sa spirit. Dahil sa job change kanina, hindi ito masyadong napag-isipan ni Lin Moyo. Ngayon, nakikita niyang hindi simple ang talentong ito gaya ng itsura nito. Ang gastos sa mga skills ay pinapasan ng mga summon. Sa panlabas na anyo, tila walang hanggan lang ang spirit. Ngunit kung pag-iisipang mabuti, naintindihan ni Lin Moyo na may mas malalim itong papel. Sa katangiang ito, sa maikling panahon, kaya niyang magpatawag ng malaking bilang ng mga skeleton kahit mapatay ang mga skeleton ng mga nakamamatay na atake. Basta't buhay pa siya, bigyan lang siya ng kaunting oras, kaya niyang lumikha muli ng isang undead army sa maikling panahon. Hanggat buhay ang undead army, hindi madaling patayin siya. Hindi nakapagtataka na naging God-level talent ito. Talagang napakalakas. Pagkatapos suriin ang talento, kailangan ng suriin ang mga bagong skills. Si Lin Moyo ay parang isang general sa isang military parade, inoobserbahan ang lahat ng pagbabago sa mga skills. Dahil dumaan siya sa job sublimation, automatiko niyang natutunan ang mga level 40 skills. Hindi na niya kailangang gumamit ng skill scrolls. Kasabay nito, sa paggising ng mga bagong skills, ang sistema ay nagsagawa rin ng optimalisasyon at pagsasanib ng mga skills. Tiningnan ni Lin Moyo ang lahat, nakitang karamihan sa mga skills ay hindi nagbago, lumakas lang. Ang unang nagkaroon ng pagbabago ay ang Blessing of Light. Nakuha niya ang skill na ito mula sa Light Jade na naglaho na. Napagsanib ito sa bagong skill na lumitaw, naging passive skill na status immunity, immune sa lahat ng negatibong status. Ang mga negatibong status na tinutukoy sa mga skills ay kinabibilangan ng mga sumpa, pagkontrol, pagsil, at iba pang estado. Dati, ang Blessing of Light ay active skill, bawat gamit ay tumatagal ng 30 minuto, at ang cooldown ay 30 minuto rin. Kahit kapaki-pakinabang, kailangan pa rin siya mismo ang gumamit. Ngayon, naging passive skill na ito, hindi na niya kailangang paghirapang i-activate. Kaya niyang mapanatili ang status immunity skill anumang oras. Sa pagkakaalam ni Lin Moyo, walang ibang trabaho ang may ganitong uri ng passive skill. Maging ang dragon race na may natural na mataas na resistance sa mga negatibong kondisyon ay hindi makakamit ang kumpletong immunity. Ang ikalawang nagbago ay ang dalawang curse skills na pinakamadalas gamitin ni Lin Moyo, Slow Curse at Damage Curse ay napagsanib sa isang skill, Curse of Senility. Curse of Senility, LV40, sinusumpa ang lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius. Bilis -100%, dapat 200% base sa nauna, pinsalang tinatanggap dagdag 30%. Tagal, 1 minuto. Pagkatapos ng pagsasanib, humina ang dating bahagi ng Slow Curse. Ang bagong skill ay nagbago sa sakop ng sumpa na naging 100 metro. Ang bilis ng kaaway ay nabawasan ng 200%,
Habang ang dating damage curse, hindi nagbago ang pagtaas ng pinsala ngunit lumawak ang sakop. Dahil sa Comprehensive Enhancement Talent Bonus, ang bilis ng kalaban ay bababa ng 50 beses, dapat 100x, at ang pinsalang matatanggap ay tataas ng 15 beses, dapat 1.5x. 30% asterisk 50 katumbas 1,500% katumbas 15x. Ang pagsasanib ng dalawa ay nagpupuno sa isa't isa at nakakamit ng mas magandang epekto. Tinutugunan nito ang kahinaan ng mga sumpa na hindi maaaring magkasabay sa laban. Hindi na kailangang pumili ni Lin Moyo. Ang ikatlong skill, sa ikalawang job change, nagising ni Lin Moyo ang bagong skill na Bleeding Curse. Pagkatapos, napagsanib ito sa Poison Starburst, naging bagong skill, Poison Starburst, LV40, nagpapakawala ng matinding lason na atake sa lahat ng kaaway sa loob ng 100 metro radius, nagdudulot ng pinsala katumbas ng 400 Constitution points bawat segundo. Tagal, 100 segundo. Pinanatili ng skill na ito ang orihinal na lakas ng Poison Starburst, ngunit ang sakop at tagal nito ay tumaas ng husto. Malawak ang sakop ng pinsala. Sa sitwasyong walang bangkay, ito ang magiging pinakamalakas na group attack skill ni Lin Moyo, 20,000 points of Constitution, HP, damage per second. Mali yata calculation dito. Dapat 400 asterisk 50 katumbas 20,000. Mahabang 5,000 segundo, dapat 100s. Ang kabuoang pinsala ay napakalaki. Kung isasama pa ito sa Army Buff skill, mula sa staff, ang pinsala ng Poison Starburst ay magiging sukdulang nakakatakot. Pagkatapos tingnan ang pagbabago sa tatlong skills, ibinaling ni Lin Moyo ang atensyon sa kanyang bagong skill, Summon Skeleton Archer. Summon Skeleton Archer, LV1, nagpapatawag ng isang Black Iron Tier Skeleton Archer. Ang paglitaw ng Archer ay nagpapakita na mayroon na siyang long-range physical attack capability. Muling tumaas ang bilang ng miyembro ng Undead Army. Kumpleto na ang melee, magic, at ranged. Gumawa ng ilang kalkulasyon si Lin Moyo at natuklasan niyang tatlong bagong skills talaga ang nakuha niya sa ikalawang job change. Dalawa sa mga skills ay napagsanib sa mga dati na niyang alam. Ang talagang nadagdag ay ang Summon Skeleton Archer skill. Bukod dito, ang dalawa pang pangunahing summon ng skills ay nagkaroon din ng pagbabago, Summon Berserk Skeleton Warrior, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Warrior. Summon Berserk Skeleton Mage, LV40, nagpapatawag ng isang Platinum Tier Skeleton Mage. Bagaman hindi pa niya nakikita ang tiyak na attributes, hindi may kakaila na tiyak na mas malakas ito. Pagkatapos tingnan ang lahat ng skills, napansin pa ni Lin Moyo ang ilang pagbabago. Ang summon space ay tumaas. Mula sa unang job change, nadadagdagan ito ng 10 bawat level. Sa level 39, mayroon siyang 370 summon space. Karaniwan, sa level 40, dapat ay 400 ito. Pagkatapos ng job sublimation na ito, ang bilang ng summon space ay naging 600. Tumaas ng 50%. Ang bilang ng Undead Army na kayang dalhin ng Shaman General ay katumbas ng summon space. Sa madaling salita, bawat Shaman General ay kayang magdala ng 600 skeletons. Ang Undead Army ay binubuo ng 20 Shaman Generals. Kung gayon, magkakaroon siya ng 12,000 skeletons. Isang hukbo ng 10,000, ganito kabilis na buo. Kasama pa ang nakapangingilabot na attributes ng mga skeleton, pakiramdam ni Lin Moyo ay kaya niyang maglakad ng patagilid sa maraming iba't ibang dungeons. May isa pang pagbabago, parehong nawala ang titulo at kagamitan. Nawala ang bonus ng titulo. Lahat ng kagamitan ay naging walang silbi. Kahit suot pa niya ang mga kagamitan, hindi niya maramdaman ang bonus na binibigay nito. Iniisip ni Lin Moyo na marahil ay dahil ang kanyang trabaho,
na unique, dati ay walang kakayahang makinabang sa bonus mula sa mga accessory. Ngayon, parehong nawalan ng bisa ang bonus ng titulo at kagamitan. Kailangang umasa ng buo sa sarili niya si Lin Moyo. Bumulong siya sa kanyang puso, bumantong hininga. Ano paman, sapat na ang lakas ko. Ngayon, ang kanyang spirit ay walang hanggan, ang attributes niya ay tumaas ng husto. Kahit walang titulo o kagamitan, hindi ito problema. Napakalaki ng nakuha sa ikalawang job change. Kumpletong pag-angat sa attributes, God-level talent, at mga bagong na-optimize na skills lahat ay malakas. Nagmulat ng mata si Lin Moyo, nakita ang tatlo kina Bai Yiyuan na umiinom ng tsaa sa malapit. Mukhang wala silang pakialam sa job change niya. Gayunpaman, sa paminsan-minsang pagsulyap ni Bai Yiyuan, malinaw na hindi ito totoo. Nag-isip si Lin Moyo ngunit hindi binuko ang guro niya. Teacher, Senior Meng, tapos na po ang job change ko. Salamat po sa dalawang teacher at kay Senior Meng sa pagprotekta. Magalang na nagtimpla ng tsaa si Lin Moyo at nagsalin para sa tatlo. Kalmadong tumango si Bai Yiyuan. Ano na? Sabihin mo, nakikita nilang lahat ang bagong trabaho ni Lin Moyo, Necrolord. Isa rin itong bagong trabaho na hindi pa kailanman lumitaw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinabi ni Lin Moyo ang lahat ng talento at skills na nakuha niya. Nang mabanggit ang bagong talento na napagsanib sa talentong nakuha niya dati mula sa Dragon Crystal, na bumuo ng isang ganap na bagong God-level talent, sabay na nagpakita ng pagkabigla sina Bai Yiyuan at Yan Guangsheng. Sabay silang napabulalas, paano nangyari yun? Tanging si Meng Anwen lang ang medyo kalmado. Umubo siya ng bahagya, huwag kayong magulat, ang pagsasanib ng skills na ganito ay nangyari na dati sa kasaysayan. Agad na nabaling ang atensyon ng dalawa kay Meng Anwen. Sabi ni Bai Yiyuan, bakit hindi ko alam? Old Meng, hindi mo ako binibiro, no? Sagot ni Meng Anwen, nakasulat sa Annals of the Secluded Kingdom. Nasa mga pahina, ganito at ganyan. Pwede ninyong tingnan mismo. Hindi lang talento ang pwedeng magsanib, pati skills din. Kaya sinasabi ko, kayong dalawa, masyadong kaunti ang binabasa ninyo, kaya maraming kakaibang bagay ang hindi nyo alam. Nakahinga ng maluwag si Lin Moyo. Hindi niya rin alam kung paano ito ipapaliwanag. May mga tao na pala na nakaranas ng pagsasanib ng talento at skills. Mabuti naman. Maiiwasan niyang mag-isip pa ng dahilan. Tanong ni Meng Anwen, ano na ang attributes mo ngayon? Sinabi ni Lin Moyo ang totoo. Ang spirit attribute ko ay kalalampas lang ng 100,000, uminom ng tsaa si Yan Guangsheng, marahang tumango. Ang kabuoang attributes ay 150,000, 15 van. Kung ibabawas ang 20,000 mula sa heart meat, may natitira pang 70,000, 7 van attributes. Hindi masama, mas mataas kaysa sa ibang professional. Teka, biglang sumigaw si Bai Yiyuan. Moyo, sinabi mo bang tatlong magkakaibang attributes yun? Ibig sabihin, kabuuan o bawat isa, sabi ni Lin Moyo, bawat isa po. 47,850 PFFT. Naibugan ni Yan Guangsheng ang tsaa sa bibig niya, tumalsik sa mukha ni Bai Yiyuan. Sumigaw siya, kakaiba, hindi ba't 250,000, 25 van, ang kabuoang attributes mo? Tumango si Lin Moyo, komportableng umamin. Maging si Yan Guangsheng, na isang God-level expert, ay hindi na napigilan ang pananabik sa puso niya ngayon. Level 40, ang attributes mo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa ibang professional. Inubos ni Bai Yiyuan ang tsaa sa tasa, may halong pananabik ang boses na umalingaw-ngaw sa lalamunan niya. Ang kabuoang attributes mo ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga mid-level legendary professional. Talagang humanoid boss ka, world boss. Ngumiti rin ang mukha ni Lin Moyo. Lahat po ay dahil sa magandang pag-aayos ni teacher. Kung wala si Elder Yan na nagprotekta,
sa puso, at si Teacher Bai na nag-ayos ng job change formation, at si Senior Meng na nagpayo at nagturo, tiyak na hindi ko makakamit ang ganitong attributes ngayon. Determinado niyang ibinigay ang lahat ng kredito sa tatlo. Ang linyang ito ay napaka-epektibo sa tatlo. Hindi inagaw ni Bai Yiyuan at Yan Guangsheng ang kredito. Hindi rin ito maihihiwalay sa sarili mong pagsisikap. Winagayway ni Bai Yiyuan ang kamay, isang maliit na kahon ang inihagis sa kamay ni Lin Moyo. Ito para sa iyo. Ituring mong gantimpala sa matagumpay mong job change. Na-curious si Lin Moyo, binuksan ito. Isang nakasisilaw na liwanag ang lumabas mula sa kahon, kasama ang matinding elemental fluctuations. May 3 alahas na maayos na nakalagay sa kahon, isang singsing, hako, at kwintas 3 pirasong alahas, at isang talisman. Paglabas mula sa bakuran ni Bai Shen, hawak pa rin ni Lin Moyo ang maliit na kahon na ibinigay ni Bai Yiyuan. Sa loob ng kahon ay may 3 pirasong alahas at isang intermediate cooldown talisman. Intermediate cooldown talisman, kayang alisin ang cooldown ng mga dungeon na mas mababa sa platinum tier. Natitirang gamit, 30/30ths. Napaka-maalalahanin ni Bai Yiyuan, maaga pa lang ay naghanda na siya ng intermediate cooldown talisman para kay Lin Moyo. Bagaman hindi ito kailangan sa dungeon hall, maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa ibang lugar. May bakas ng pasasalamat sa tono ni Lin Moyo. Tinago niya ang cooldown talisman, pagkatapos ay tiningnan ang 3 alahas. Core ring, jewelry, platinum tier, lahat ng attributes dagdag 10%. Resistance sa lahat ng negatibong status dagdag 50%, tagal -50%, dapat -50%. Lahat ng skills dagdag 1 level. Horn earrings, jewelry, platinum tier, lahat ng attributes dagdag 15%. Lahat ng pinsalang natatanggap -5%. Lahat ng skill damage dagdag 30%. Wind necklace, jewelry, platinum tier, lahat ng attributes dagdag 20%. Lahat ng skill damage dagdag 30%. Skill cooldown time -20%. Lahat ng 3 alahas ay platinum tier. Ang attributes ay napakalakas. Hindi na ito pagtaas ng tiyak na bilang ng attributes, kundi pagtaas base sa porsyento. Kung mas malakas ang kabuoang attributes ng gumagamit, mas mataas ang pagtaas. Kahit pagkatapos umabot sa level 70, kahit God level pa, hindi ito magiging problema. Ang 3 alahas na pinagsama ay kayang itaas ang lahat ng base attributes ng buo-buong 45%. Kasama pa ang ibang mga pagpapabuti. Hindi eksaherasyon na sabihing ang isang level 40 professional na suot ito ay kayang makipagsabayan sa level 45 o kahit level 47 professional. Kasabay nito, simula sa platinum tier, ang mga kagamitan ay maaari ng i-enchant sa pamamagitan ng isang enchanter. Ang attributes ng kagamitan ay maaaring tumaas pa ng isang antas. Ngunit para kay Lin Moyo, ang 3 alahas na ito ay hindi magagamit. Sinubukan ni Lin Moyo, ngunit kahit isang puntos ay walang nadagdag. Sa ngayon, tila siya ay tinatanggihan ng kagamitan. Ang basic equipment ay walang silbi, pati na ang mga alahas. Gusto niyang isauli ang mga alahas kay Bai Yiyuan, ngunit iwinagayway ni Bai Yiyuan ang kamay, sinabing walang dahilan para isauli ang bagay na natanggap na. Sinabi pa niyang kung ayaw ni Lin Moyo, pwede niyang itago para sa kanyang anak, o ibigay sa iba. Sa madaling salita, kahit itapon pa niya, huwag lang ibalik sa kanya. Walang magawa si Lin Moyo kundi tanggapin ito. Hiniling ni Bai Yiyuan na mag-adapt muna siya sa mga na-upgrade na attributes at skills. Pagkatapos, kapag naka-adapt na siya, bumalik siya para hanapin siya.